Habang inaasahan ng publiko ang agarang solusyon sa mataas ng presyo ng bilihin, krisis sa transportasyon at kakulangan sa serbisyong panlipunan, muling bumabalik sa sentro ng politika ang usapin ng impeachment. Hindi lang laban sa Vice Presidente, kundi maging sa mismong Pangulo. Meron na kasi raw mga grupo na naghahanda ng pag-aain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa sandaling magbukas muli ang Kongreso. Ang panukalang reklamo ay nakasentro umano sa mga alegasyong paglabag sa tiwala ng publiko at sinasabing may ilang kasapi mula sa mayorya at mga independent lawmakers na handang mag-endorso rin sa reklamo. Sa Pebrero naman, magtatapos na ang 1-year ban sa impeachment laban kay VP Duterte at ang Makabayan Bloc na siyang mga orihinal na naghain ng reklamo laban sa bise ay matagal nang hayagang nagsusulong na muling pagbuhay ng mga petisyon. Sa kabila nito, maraming Pilipino ang tumututol dahil hindi umano ito ang dapat unahin ng mga mababatas. Para sa kanila, mas mabigat ang araw-araw na problema kaysa sa bangayang politikal sa itaas. Lahi ng mababatas, yung kahirapan ng Pilipinas, yung maraming naghihirap ng mga tao. Hindi yung inuuna nila yung mga kurap. Kasi kawawa naman yung mga taong bayan ko. Mahal na po kasi yung bilihin. Tapos yung sweldo ng mga minimum kulang pa. May mga nagsasabing habang abala ang mga lider sa usaping impeachment, patuloy namang bumibigat ang pasanin ng mamamayan. Tila paulit-ulit na lang umano ang sigalot sa politika, habang ang tunay na naaapektuhan ay ang mga mahihirap. Unahin yung problema ng Pilipinas. Kasi siyempre, halos lumalaki din yung problema ng Pilipinas, patong-patong na hindi man lang nasusolusyonan. Yung impeachment na yan, pwede namang yan. Hindi katulad ng mga suliranin natin, katulad namin, mga mahihirap. Lalo ngayon, tumataas yung gasolina. Paano kami? May nahihirapan kami lagi. Kulang na nga kami sa pangkain pang-araw-araw yung hanap buhay namin. Kinakapos na. Kanino man ihain ng impeachment complaint, higit pa ito sa banggaan ng mga pangalan at alyansa. Habang abala ang mga makapangyarihan sa pagbibilang ng pirma at paggalaw ng puwersa sa loob ng Kongreso, patuloy namang pasan ng mga ordinaryong Pilipino ang mabigat na realidad ng mababang sahod, mataas na presyo ng bilihin, at kakulangan sa serbisyong dapat sanay agarang tinutugunan. At sa ganitong paraan, sino man ang manalo sa magkabilang panig, malinaw na ang mga Pilipino ang laging talo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.